Tekstong procedural. Isang espesyal na uri ng tekstong expository. Naglalahad ng serye o mga hakbang sa pagbuo ng isang gawain upang matamo ang inaasahan. Mga dapat taglayin sa pagsulat ng tekstong procedural. Una, may malawak na kaalaman sa paksang tatalakayin. Pangalawa, may malinaw at tamang pagkakasunod-sunod ng dapat gawin. Pangatlo, paggamit ng mga payak ngunit angkop na salita. Pang-apat, panglakip ng mga larawan o ilustrasyon. Narito ang iba't ibang uri ng tekstong procedural. Una, paraan ng pagluluto. Nagbibigay ng panuto kung paano magluto. Panuto, gumagabay kung paano gawin o likhain ang isang bagay. Pangatlo, manual, nagpapaliwanag kung paano gamitin ang makina at appliances. Pang-apat, pagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng gabay kung paano makarating sa isang lugar. Halimbawa, recipe ng spaghetti. Pangalawa, recipe sa pagluto ng adobo. Pangatlo, paano gumawa ng silya. Pang-apat, paano patakbuhin ang kotse. Dako naman tayo sa tekstong persuasibo. Panimulang gawain. Ipakita ang iba't ibang paraan ng sining ng paghihikayat sa mga sumusunod na sitwasyon. Una, patalastas sa telebisyon ukol sa isang produkto. Pangalawa, pagbibigay testimonya sa isang paglilitis sa korte. Pangatlo, pangangampanya para sa nalalapit na eleksyon. Pang-apat, pagre-recruit para sa isang samahan o organisasyon. Ano ang tekstong persuasibo? Layunin ng isang tekstong persuasibo ang manghikayat o mangumbinsi sa babasa ng teksto. Magbago ang takbo ng isip ng mambabasa at makumbinsi na ang punto ng manunulat at hindi sa iba ang siyang tama. Tanggapin ang posisyong paniniwalaan o ini-endorso ng teksto. May subhetibong tono ito, personal na opinyon at paniniwala ng may akda. Dito naman tayo sa iba't ibang propaganda devices sa panghihikayat. Name-calling, testimonial, glittering generalities, card stacking, transfer, plain fox, bandwagon. Subhetibo, ang tono ng tekstong persuasive. May malayang nagpapahayag ng paniniwala, may malayang pagkiling tungkol sa isang isyong may ilang panig, at taglay ang personal na opinyon at paniniwala ng may akda. Tatlong paraan ng paghihikayat ayon kay Aristotle. Una, ethos. Tumutukoy sa kredibilidad ng manunulat, kaalaman at karanasan ng manunulat ukol sa kanyang isinusulat. Pangalawa, pathos. Tumutukoy sa emosyon o damdamin. Paggamit ng pagpapahalaga at paniniwala ng mambabasa. At pinakahuli, logos. Paggamit ng lohika upang makumbinsi ang mambabasa. Tekstong argumentatibo. Ang tekstong persuasibo at tekstong argumentatibo, paggamit ng mga hayop sa pananaliksik ng makabagong gamot, ang paggamit ng hayop upang subukan ang mga bago. Yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig.